Everest! Do something! What's going on guys? Samahan niyo muli akong magbalik tanaw sa isa na namang pelikula na mula sa DreamWorks. Ano-ano kaya mga nalagpasan mong detalye at references sa pelikulang Abominable? Before we begin, you can comment down below to join in my custom shoutout. Habang nagluluksa sila Yi dahil sa pagkawala ng kanyang tatay, nadiskubre niya ang isang batang Yeti na nakawala pala sa isang research facility. Ngayon sila Yi at ang kanyang mga pinsan ay balak ibalik si Everest tungo sa pinanggalingan niya at iligtas siya mula sa mga mapagsamantalang loob. Alam naman natin na ang lugar kung saan nangyari ito ay ang bansang China. At natural na sa pelikulang ito, puno ito ng ilan sa mga kultura at kagawian na mula sa nabanggit na bansa. At isa sa mga nakakabighaning tanawin na makikita natin dito ay ilan lamang sa mga lokasyon na makikita natin sa bansang China. Makikilala natin dito ang isa sa mga Yeti o Abominable na si Everest at siyang binase sa disenyo ng iba't ibang hayop, gaya na lang ng galaw ng mga Bloodhounds at Shih Tzu, samantalang ang kanyang mga braso ay halos hinango sa mga braso ng gorilla at orangutans. At ang mga pagsigaw, paglalakad at pagtayo ay binase sa mga oso. Samantala habang pinatutugtog ni Yi ang kanyang violin, makikita natin ang isa sa mga billboards sa laman ng isang advertisement sa Big Mac na reference sa McDonald's. Alam niyo bang si Tensig Trainer ay binuseso ni Jin? At kung pamilyar man sa inyo ang ngarang Tensig, yun ay dahil siya ang apo ng kauna-unahang tao na nakaakyat sa tuktok ng bundok ng Everest na si Tensig Norgay. May nalagpasan pa ba akong detalye sa pelikulang ito? Comment ka lang dyan sa baba. Ano kaya ang kasunod na pelikula na aking i-breakdown? Comment ka lang dyan. Abangan pa ang aking mga susunod na proyekto. Kita-kita tayo sa susunod.